Yo, Zoom Nirvana, MB na naman nga pala to. Ang reviewer na walang tira, men. Kilala nyo na, walang iba. Kundi ako lang yon. Kung di ka pa nakasubscribe, men, click mo na yung subscribe button dyan sa Gedli para at least may update ka sa mga ilalabas nating mga reaction video, men. Katulad nito, men, ito. Handog na naman ito, men. Para sa atin ng flip top. Isa rin ito, men, sa nakikita ko, men. Isa raw to sa mga parang nominated sa Battle of the Year. So, ito ay ang laban ni Emzite versus Raffian. So, ito men ay sa ahon. So, alam ko na ba kung sino nanalo dito? Parang si Emzite yata nanalo dito men. Pero ito men, yung original video link men, nandyan palagi men. Di natin kinakalimutan yan men. Nandyan palagi yan sa description below at yun, spatan nyo muna yun. At I'm sure naman men, yung makakapanood nito, naspatan na yung original video. At ako men, ito yung unang mapapanood ko to. Hindi ko pa napapanood actually to dito pa lang. So, let's get it. Sabu, hi. Let's go. Pangatlong taon ko pa lang sa flip top, tapos pangatlong ahon na din, kaya sobrang sarap lagi sa pakiramdam na mapasama sa pinakamalaking event ng taon sa kung pag-uusapan ng battle rap. Isabu. Yun, sinasabi nila parehas daw kaming nandun sa technical side. May mga similarities din yung style namin. Dito sa laban na to, kumbaga makikita mo sino talaga yung mas mangingibabaw sa kung paano niya dadalhin yung sarili niyang estilo. Hindi pala nagsasalita si Emzite, no? Mga pinaka-cute ng 3GS. May nakakaano rin yun, no? Kumbaga kung babalikan mo, sobrang tagal na rin talaga ni Emzite, men, no? Noong mga 3GS days, yung ang kukulit pa ng ano niya, men. Maraming na-annoyed kay Emzite dati, men. Sobrang annoyed nung iba. Nakikita ko yun dati, men. Doon sa mga comment section. Pero ako naman, men, kumbaga sa akin, sakto lang. Hindi naman ako yung para mag-comment, i-boost ko yung energy ko para lang mag-comment na sisitahin mo si Emzite na wag ka naman ganyan, para kang di ka naman talaga ko. Parang ganun men. Yung ibang tao talaga may energy silang mag-comment para bigyan talaga ng, alam mo yun, mga negatibong or yung iba men, hindi lang basta negatibo talagang minsan insulto na alam mo yun, basta yun, man. Alam mo na si Emzite, yung estilo niya, yung galing niya sa pag-i-English. Yun, kaya yun, makikita mo talaga na veterano na siya at sobrang sanay na siyang gawin tong gantong klase ng art form. Hindi na nagsalita. Kasi nung mga previous battles ko, parang buhos lahat, focus lahat. Tapos nung huling battle, parang ginawa ko yun pero hindi siya gumana. Kaya ngayon parang tinesting ko na petiks lang. Parang tignan natin kung papatayin kita sa gantong paraan. Yun, Site, salamat sa pagkakataon. Alam kong ikaw yung pumili nitong laban kasi alam ko wala pa ako dun sa level nyo para makalabang ka, pero ginusto mo to kaya gawin na natin. Wala akong ibang planong gawin ngayon kundi talunin ka lang. Gusto kong pakita sa'yo na may dahilan. Oo nga pala men, no? Yung previous battle ni Raffian kay GL yata yun men. Nung talagang duguan siya nun men. Kung bakit nandito, at gusto ko ding isipin mo na nagkamali ka tas na pinili mo akong kalabanin o pinili mo makalaban sa daming pwede mong kalabanin ngayong ahon. Kaya putang ina mo, galingan mo nga, hype ka. Kasi gagawin ko lahat ng makakaya ko para durugin ka pa. Yun, no? Yeah, love. May dala pang no? Yung rechargeable fan. Isabu. Hi. Flip top, out 16, day 1, pampitong laban na natin ngayong gabi. Shoutouts sa lahat ng mga kasama natin dito, lahat na nagtiis, kanina pang madaling araw, lahat ng bumiyahe na napakalayo.
Flip top, magingay para sa parating nating laban, oh. Let's go. Shoutout sa ating mga represent collab. Shoutout Hypebeat, Real Jokes Clothing, Black Manila, Crown Manila, Flip Top Beer, Toyo Wear, Pinoy Pawn Stars. Mamaya na yung iba. At sa kanan ko, Pasig City, represent. Ito na. Para sa inyo, mag-ihay tayo lahat. Para kay M-Zite. Let's go. Ito yung maganda dito, men, no? Kumbaga, nandun pa rin yung respeto, men, pero maganda lang din yung mga ganitong klaseng face-off, kumbaga. Kumbaga, min sa UFC, no, may press conference, tapos dun may face-off. So, dito, men, no, angas, men, syempre, alis na dun yung mga pisikalan. Pero dito, men, mararamdaman mo talaga, no? Dapat may picture din sila nakaganon, eh. Yung parang face-off talaga ng UFC, men. Or ng boxing, no? Talagang dinadama nila yung kani-kanilang aura, no? Na parang kung i-visualize mo, no? Naka-super saiyan 3 sila pareho. Tas may ganun. Woo! Ini-English? Men, ini-English na kagad dito. Men, hindi pa nagsisimula. Men, hindi ko sure, men, kung merong maraming banat dito si M-Zite na English conference. Malalaman natin, men. Do your fucking thing. Do your fucking thing. Let's fucking go. Who the fuck you think he is? Shoutout sa High Minds. Shoutout sa High Minds. Shoutout sa Killian's Shift 74. Unhinged Clothing, shoutout sa kanila. Lahat ng tulong at suporta. At Hypebeat. Hypebeat, nabanggit ko na, linya-linya, shoutout sa kanila. Ay, sa kaliwa naman, galing pa ng baras para sa inyo. Bigyan ng lahat para sa inyo. Sino mag-aakalang dalawang batang nakatakda ng makalampagang mga ampanang di inasahang maabot habang nando sa bayang tila ba parang walang pag-asang magkapangalan bilang makata ngayong kasama ng mga talang nagtataasan. Yo! Gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi naman magaling yan. Mga boss, pag round ni M-Side, huwag nyo nang ayusin yung mic. Total di naman siya babainggan. Game! Nag-static tuloy. Eto na, men. Ito na. Ibaba ang camera. Game! Sabi. Eto na. Mga camera, pakibaba. Enjoy natin to, flip top game. Eto na, men. Eto na, game. Nanalo ng coin toss. Si Raffian, pinili niya mauna. Si M-Zite, tig-2 minuto dapat. Pakinggan natin, unang banat. Ang 16 day 1, M-Zite. Eto na, men. Eto na. Shit! Rinig nyo ba ako? Puking ina nyo, boy! Malupito Pasensya na na. ako sa dulo. Yung pagkakarinig nyo, mintis. Kasi, tignan nyo naman yung kalaban ko. Pagdating sa technicals, may mga difficulties. Kaya, Ano kagad, no? Kumbaga, rumeribat din kagad itong si M-Zite. Oo nga naman, kasi yung parang hindi pa naman round ni Raffian, yung may pahapyaw siya doon. Nairibat ka agad. So, sobrang, magaling din kasi talaga to mag-freestyle si M-Zite. Doon, parang nasukat din nung sa laban nila ni Cripply. Kaya medyo dikit, sobrang dikit din nun eh. Para sa akin, though, para sa akin, ang panalo doon is si Cripply. Pero still, malupit din yung mga yung mga ribat niya doon. boss, lakas niya yung audio na yan, putang ina, para masulit yung konsyerto. Para pag sinapak ko yung ulo na ito, rinig hanggang dulo yung echo. You're not ready for this shit. You're not ready for this shit. Who the fuck you think this? Tangina, nag-intro pa yan. Tangina, parang autistic na inagawan ng laruan. Oh, teka. Baka may nagsusulatan angle na naman dyan, kagaya kay Slack 1. Oh, hindi ako nagpipredict. Hindi pang gugulang to.
2025 na, ang pangit namang makarinig ng mananalo ka lang sa akin kasi ang dami mong tagasulat. Bro, mga kapag natalo, feeling dinaya, allergic Wait lang, yung bro is parang tinutugma niya, no? Yun yung madalas niyang tinutugma dun sa pahuli. Sa dulo nung kanyang mga linya minsan, yung bro, tapos yung ano. Okay, so parang nasilip ka agad dito ni Emzite. lang ako sa mga tulad mo. Pues panay, para hindi ka na panay bintang ngayon, mararanasan mo mismo kung anong aabutin mo sa mga sulat ko. Last Vuelta, na-suffocate nung naubusan ng kahanginan itong gago. Siya daw ay ahead of his time, so advance. Tapos naiwan ng Erops. A moment of silence for the late Raffian. Para di ka na maiwan, pare ganto. This time, mauuna ka sa plane pagtapos kong i-check in yung body bag mo. Pero, nung dinayo siya sa Cebu, feel at home daw siya at tanggap siya ng crowd. So, hindi na siya iba. Paanong di magiging at home sa gubat? Gubat din sa kanila. Kawawa Shopee sa inyo ah. Sa Rizal? Palaging naliligaw, tapos kapag tinawagan, Sir, malayo pa ba? Oo malayo pa ba? Ilang nyug pa ba? Diretso lang daw, sabi sa rider, nawalan ng signal, bumalik lang nung nasa Laguna na. Kaya pala medyo demanding to sa mga battle, kasi sa malayo ka pa nang galing. Bakit? Ako din naman ah. Tignan mo, nasa harap mo ako kahit ang layo ng agwat natin. Siya ay muling pagpapalain pero di na akalain na libingan niya pala ang huhukayin. Kasi pagtapos nito, kahit ABS-CBN, hindi na to kayang buhayin. Dating mahaba mag-set up, biglang nagawa 1-2-1-2 na, 45, nakaka Jumo Jordan. Paano? Panay ang panonood sa mga battles namin, hindi na reaction yon. Ang tawag doon, tutorial. Nagpapanggap na batas pero wak nakapag inyo na pag-alamang mga dalamagaan. Kahit na pagandaan, wala ka na paraan, mag-review ka pa man, ibabagsak ka sa bar. Tangina, tapos para gumanda yung resume, mandadamay ng mga kilalang pangalan, tapos idadaan sa wordplay. Pues, 1,000 cuts yung foreplay, sabay budbud ng asin sa mga laman na parang Salt Bay o di kaya ay guillotine, tigil karera sa pagbagsak ng bar na parang toll gate since yung Wait lang. Guillotine? So sa MMA, yung choke? Guillotine or parang guillotine? Parang inano niya siguro yon. Slant rhyme ba ang tawag doon? Pero sige, wait. Tangina, tapos para gumanda yung resume, mandadamay ng mga kilalang pangalan, tapos idadaan sa wordplay. Pues, 1,000 cuts yung foreplay, sabay Okay, Cats? budbud ng asin sa mga laman. Si Salt Bay kasi, ewan ko man siguro kilala nyo na naman si Salt Bay, yung nag-trending dati na naglalagay sa steak ng ng salt. Na parang Salt Bay o di kaya ay guillotine, tigil karera sa pagbagsak Guillotine, tigil karera. Wait lang, yun yung hindi ko sure kung tama yung nasa isip ko. Ang alam ko lang na guillotine, choke sa MMA. So, tigil karera. Bakit matitigil ang karera nung Siguro ino-overthink ko lang, men. Tingnan ko ulit. ng bar na parang toll gate since you wanna meet the old gods. Talaga man, hindi ko makonect yung guillotine or baka nga guillotine na lang kasi cuts. So baka doon lang talaga yun, medyo nag-overthink lang ako. Let's go. Sa mga laman na parang Salt Bay o di kaya ay guillotine, tigil karera sa pagbagsak ng bar na parang toll gate since you wanna meet the old gods, you need to die the old way. Kasi na-addict na sa panggagamit ng pangalan ng sigaw para makadagit, tapos body bag na gamit lang ay banat na hilaw pag may kilalang nadadawit yan ay matik na hahatak ng hiyaw, talagang kakapit ng kakapit yung mga walang bitaw. Tingnan mo si Ari ko, napapabilib. Ganyan ang construction. Parang blueprint, technical. Well, ganyan lang talaga yung mga in-check excited pag may kinakatay na rap parang Yulin Festival. Oh.
Oh, men, malakas yun para sa akin, men. Rough. So, I think karamihan na naman siguro nung nakapanood nun is may idea. Yulin Festival, ano yun? Parang, ano yun sa China? Festival ng mga mga aso na kinakain nila, 'di ba? So, kumbaga, kung sa atin medyo ano yun, men. Kumbaga, may mga some parts din sa Philippines. I think Baguio yata yun. I think Pampanga pala. Na kasi parang sabi na dugong aso no? Pero alam ko sa Baguio din medyo meta yung ganun nga, kumakain sila ng mga aso. So, depende pa rin yun sa kultura, sa kulturang China, men. Alam natin na kahit binabanatan nila Pero dito sa atin, men, kung aso, medyo yun, kumbaga, maano ka nun, anong tawag doon? Meron yung namamahala sa ganun Yung sa mga animal shelter, hindi animal shelter, basta yung ahensya ng gobyerno na namamahala doon sa mga hayop, sa mga ganong klase. Let's go. Porque tinawag na aso, tangina, nagpipiling bully na. Ilang taon ka na dito? Magti 3 years. Sa paningin ko, rookie ka! Sinadya ko mauna, magbilang ng mga tingga na sasaluhin mo na parang binulag ako si Rizal, bang di pa nakaikot bariling ko. Pila nang mapapilang ka sa mga baguhan na, hilaw pa, pagpapapanisin ko. Di ka na kailangan padala ng paras pataas. Ako na yung bumabadya sa level mo. Okay, yun Yun namin ang round 1 ni MZite. Okay, slow para sa akin, men. Medyo slow start. Medyo, kumbaga, hindi ratatat agad. Lang siya. First minute, siguro, yun, lang. Kumbaga, sinasabayan niya pa yung alon. Pero after ng mga 1 minute pataas na doon na siya rumatrat. Okay din yung mga angles na ginamit niya dito, men. Tapos yung mga punto. Pero sige, spatan muna natin round 1 ni Raf. Raf. Tanginang to, yun na yun. Walang kwenta na challenge. Lalagay niya daw yung body bag ko sa airport. Gago, sobrang bigat ko. Magbabayad ka ng additional sa baggage. Tanginang to, call out ako ng call out. Yun yung sinasabi, di ko inasahan. Di naman kita kinall out, tas gusto mo ako makalaban. Bobo ang puta. Kamusta? Malapit na pala magpasko. 11 buwan ang nakalipas bago mapagtanto. Walang pake kung sino man ang dasalan na santo. Kung marame-rame pa rin nasasawi sa bagyo, sila ba o ako? O kayo, tunay na may kasalanan. Kung binubuwis ang buhay, buwis lang mabayaran. Sweldo ko'y binawasan upang bahay malabanan. Tayo yung nagpakahirap, sila lang yung mayaman. O, tangina, ano bayan, kamusta na ating bayan? Mas nakakatakot pa sa palabas ni kabayan. Nandun sa kaban ng bayan, ang kaban ng bayan, wag po sanang barilin na lang bigla dun sa tambayan. Puta, tambay. Shoutouts kay POB. Pang mga tropang nag-i-S. Pio Balbuena. Pero doon sa unang tirada niya, men, parang yung utak ko pumupunta doon sa isyong political Parang ganun. Balik ko nga noon, mga dalawa lang. Nagpakahirap, sila lang yung mayaman. O, tangina, ano bayan, kamusta na ating bayan? Mas nakakatakot pa sa palabas ni kabayan. Nandun sa kaban ng bayan, ang Kabayan, yun yung nakakatakot pag November 1, yung gabi ng lagim. Mga OG na naabutan yun, Nakakatakot talaga yun, men. Pag ako maghuhugas ng pinggan tapos gabi na ng lagim, talagang binibilisan ko ng bayan, wag po sanang barilin na lang bigla dun sa tambayan, puta. Tambay. Shoutouts kay POB. Pang mga tropang nag-i-SF na yung POV sa mga taong B. OBOB, overtime hanggang sa magkaroon ako ng Rolly. Namatay muling nabuhay, ganyan nga si Rolex. Loki. Sobrang lakas ng tama, puta, baka ka mag-OD. Sunod-sunod yung
Hits, kala mo si Flo G. Oh. Sunod-sunod yung hits sa flip top, parang stress na nagyosi. Mas bobo ka ba sa mga taong nagsasabing, ang pangit ng ahon kasi wala si Idol Senyo at Loni. Yayabangan mo lang naman ako ng mga nauwi mong trophy kasi champion ka pala. Lately ko lang nalaman. Eto na. Kaya naman pala kapwa 3GS na pang grade 3 yung kalaban. Pero Lip Cram? Sino pa ba yung mga nakalaban niya? Nalimutan ko namin. Ang tagal na nun. Basta naalala ko sa final si Lip Cram. kung isa buhay champion yung usapan, sino una nyo naiisip? Sino una nyo naiisip? Aklas. Di ba? Wala ka dun, tropa. Pandemic champion, ikaw lang proud yan sa nakuha mong corona. Kasi kung di nyo alam, Pandemic, corona, no? Pandemic champion, coronavirus. 2-2 at isa buhay champion po siya. Ako na nagsabi kasi mamaya iyayabang mo din, di ba? Tangina, pinagmamalaki yung mga kampyonatong di niya naman nakuha mag-isa. Kasi nung 2-2, obvious na nag-sharing sila ni Shernan, ni Poison, ni Pistolero. Isa buhay na may binigay ni Lipram para lang matuloy ang iyong kwento. Alam ko ang sikreto. Yung Galawan sobrang lazy, itong Christian naging Quiapon. Kung sa bagay, sa kakampi mo ng Itong Christian naging Quiapon. Christian Quiapon. Si ano yun ah? Si Juan Tamad yun ah. No? Si Christian Quiapon. May nakakaalala pa kaya kay Juan Tamad men doon sa mga Gen Z na nito kumbaga lately lang nakapanood ng flip top na malupit din actually si ano idol ko rin siya sa mga patawan niya dati. Lakwa nang galing na si Lebron at Michael Jordan, di lang mag-isang nag-champion. Wala yun. Pray it doesn't matter. Kasi kahit gaano kadaming titulo ng mga 3Gs na to, may kita na squatter. Fuck you sabay Stone Cold Stunner. Kung sasabihin mong champion ka sa tryouts dahil magaling ka na freestyler, nahihibang ka na boy. Walang pake kung magaling ka mag-freestyle. Si JD nga tinuruan pa lumangoy. Si JD nga tinuruan pa lumangoy. Okay. Freestyle. Hindi masyadong ano yung mga tao. No? Freestyle JD, no? Alam naman natin si JD men kung gaano kalupit siya mag-freestyle na at minsan nagiging ano na rin yung sabi rin ni Looney. Kumbaga, minsan nagiging namaminus kasi parang ego na rin nung mga rapper daw na kailangan makapag-freestyle ka, makaribat ka hanggat maaari. Pero yun nga, minsan hindi na ganun kaganda yung setup or yung ribat mo in general din. Tapos freestyle din, nalunod. So sa swimming naman, merong freestyle, butterfly, breaststroke, and more. Madadama mo yung dalang init, mahahalata sa iyong panaghoy. Kung pakiramdam mo yung nasusunugan ka ulit, boy! Galing sunugan din yung apoy. Okay, galing sunugan oo. Nagano rin to eh. Alam ko nagsunugan sa Kumo rin to si Rafian eh. Wait lang, ilang minuto ba yun? Nakasulat ba? Wala mamaya pa. Pero wait lang, sino ba natripan ko? Parang Rafian sa akin dito. For mas nagustuhan ko lang yung ano niya. Yung level nung ano niya. Kumbaga ng aggression niya. Tuloy-tuloy lang. Pero yun nga, subjective pa rin naman. Hindi ibig sabihin na mas malakas yung aggression is yun na yung mananalo. Nagustuhan ko lang din yung mga punto. At ano pa ba? Yun lang eh. Parang natripan ko lang siya talaga eh. Parang na-overshadowed yung buong round nung kay MZ kasi dun sa first 1 minute ni MZ medyo ano siya. Medyo parang nagtitimpi pa parang ganun. Pero ito men, pakinggan natin sa round 2. Baka naman dito turarat-rat. Rafian yun para sa akin. Tanginang yan. Sino nauna niyong naisip pag isa buhay champion? Diba? Iba-ibang pangalan. Banu ka pre. Di mo lang narinig yung pangalan ko. Natural, 10 kami. Tanga puta. Tapos sasabihin mo, tinatanggalan mo yung mga kampyonato ko, tinatanggalan mo ng patunay. Ay kung nagkasabay kaya tayo, tingin mo magcha-champion ka ng tryouts? Kung ako nakasabay mo, debut battle ko, isa buhay. Game!
Hindi naintindihan. Sa loob lamang ng isang laban, ang dami niyang tawag sa kalaban. Bitch. G. Pre. Bro. Baka may alam kayo. Man, tama. Men. Kay JD, tama ka na do. Tapos parikoy. Tapos kay Saint Ice, best friend. Para ma-rhyme niya sa living legend, best friend. 6-7. Kaso nung 6 a.m., sabi mo, 6 save them kasi 6 si Ben at nag-6 si Ben and Ben sa 7-Eleven. Tapos irarime mo lang yung legend sa best friend. Ang lupit mo naman, pre. Oy, Apex. Apex, Ang inang rhyming yan per nursery. Hindi, Sinyo pala yun. Kumbaga sinabi ni Apex kay Sinyo, yung magmaktol ba yun? Tapos ang lupit mo naman, pre. So, oo nga, no. Parang ngayon ko lang din nga napansin, no? Maraming ang parang ginagamit si Rafia na tawag ngayon nga. Yung bro, yung nabanggit niya, naalala ko rin. Madalas niya nga yung ginagamit. Tapos yung ibang tawag dito, parang hinihimay na ni MZ yung mga palagi niyang ginagamit na mga tawag para nga naman ma-rhyme din dun sa kanyang strategy na sabi nung yun nga sa batayan ni Batas is yung punch count. So, yun nga, kung marami kang tawag, marami kang possibility na pwede mong itugma doon. Kaso ang dami mong sablay na tawag para kang bias na referee. Kasi kung usapang tira lang, parang Sean Marion, tinapat nyo kay Jordan. Kumbaga ito yung half court, tapos ito si long bomb. Gusto mo ng hardcore? Yes, you're gonna go down. John Bradshaw, ito yung choke slam. One champion. Wait. John Bradshaw Layfield? So si JBL, wait lang, bakit naging choke slam? Hindi choke slam ang nun. Hindi choke slam ang smack nun. Or finisher nun. Close line. Close line from hell, men. Men, kahit ako yung reviewer na walang tira, men. Alam ko yun kahit paano. Wait lang, baka naman minamali lang talaga niya, men. Ibabalik ko ng onti, Hindi yun eh. Hindi choke slam yun eh. Feeling baka nagkamali siya doon sa time na yan. Kasi syempre alam natin yung mga sikat na finisher sa WWE. Choke slam, Stone Cold Stunner, pedigree, ano pa ba, F5 ni Brock Lesnar, attitude adjustment, dating FU nung kay John Cena, Wall of Jericho, ang dami yan. Fan din kasi talaga ako ng WWE. Pero feeling ko mali eh. Hindi siya choke slam. Pero sakto lang din kasi hindi yun mapapansin ng mga tao. Kasi men, choke slam, close line, parang pwede eh. Yun kasi yung ganun eh, yung kay JBL, Vogue, close line from hell ang tawag. Kaso ang dami mong sablay na tawag para kang bias na referee. Kasi kung usapang tira lang, parang Sean Marion, tinapat nyo kay Jordan. Wait lang, maling tawag. So, baka naman ang nagkamali is hindi parang kinukumpare niya si Sean Marion. No? Alam naman natin yung ang pangit ng form ng tira ni Sean Marion. Papaganon yun eh. Parang ginagano. Kahit sa NBA 2K, hindi ko rin, pag naalala ko dati sa Dallas Mavericks, nandun pa yun eh, mga 2K12 yata yun. Ang tira nun, ganun eh. Pag ganun eh, syempre kay Michael Jordan, ang pinaka-paborito ko dyan, Michael Jordan na release at saka kay Kobe. As in, almost similar sila na sobrang ganda ng form. Kumbaga ito yung half court, tapos ito si long bomb. Gusto mo ng Half court long bomb, okay? Okay, si long bomb naman is, yun nga, sikat na sikat sa kanyang mga 3-pointers na half court, mga ganon. hardcore? Yes, you're gonna go down. Hardcore? John Bradshaw, ito yung choke slam. One champion, ako si Rod Tang. Gusto mo One champion, Rod Tang. Okay, ano siya, Thailander siya na Muay Thai fighter. Lumalaban sa One Championship. Pero parang na OC ako dun sa
sa Bradshaw chokeslam. Tama eh. Si Rodtang kasi lumalaban siya sa one championship. So, hindi niya minamali. So, doon sa ano talaga, mali siya. Doon sa close line yun, men. 100% sure ako, men. Close line from hell yun. Hindi chokeslam. Ulit pa, isa pa. Ito yung half court, tapos ito si long bomb. Gusto mo ng hardcore? Yes, you gonna go down. John Bradshaw, ito yung chokeslam. One champion, ako si Rodtang. Gusto mong para kang landlord, sabay nag-ghost town. Na parang warzone, ikaw yung orphan. Sa mga warlords, ikaw ay pawn lang. Kung ikaw yung dark horse, ako yung Trojan. Kaya ka wag kang umastang pastar, pagkat yung mga banat general, akala mo may ranggo. Ngayon, wasak nung binigyan ng break na parang sinargo ni Django. Kaso, di daw ito na Django Bustamante, no? Classic din ng mga OG ng mga malulupit sa bilyar, men. Tsaka si Efren. uubusan ng gun bars. Parang naka-unli si Cardo. Di daw ako makakaporma. Kala niya nakachinelas pa rin nung sinabing may Rambo. Pero Sinabi pa rin may Rambo. Sobrang legendary nun, men. Yung chinelas na Rambo, men. Kami nagtitinda kami ng chinelas na ganun dati. Rambo 35 pesos lang yun dati, men. Ang kapal nun. Mga ganito kakapal yun, men. Tapos, ang ginagawa nung iba nga, ano yun, men, mapupudpud syempre yun. So, pag pudpud na yung pinakang sumasalo niya doon sa ilalim, men, lalagyan lang yun ng pako. Tapos yun, pwede na. Ang kapal kasi nun eh. So, talagang hanggang sa ano yun, sumadsad na talaga yung paa mo. Kaya sobrang legendary rin talaga ng chinelas na Rambo, medyo sa mga OGs, sa mga batang 90s or 80s pa yata yun. Alam ko 90s, 2000, early 2000 yun, tinitinda namin yun. pwede rin ng handgun. Diyan sa galing flood, walang silencer pero may mananahimik. Walang body bag, ibabalot lang to sa garbage bag. Abangan nyo sa bahayan magsiswimming. Sa tenga mo, itong warning shot, bang bang! Alingaw-ngaw yan na matining. Parang hustisya sa atin, Raf, for the views na lang, wala nang hearing. Wala nang For the views na lang, walang hearing, no? Mabigat yun, mga lakas yun, men ah. itong warning shot, bang bang! Alingaw-ngaw yan na matining. Parang hustisya sa atin, Raf, for the views na lang, Parang hustisya for the views. wala nang hearing. Wala nang pandinig pero kamay ko ang magdidikta ng gagalawan mo. Boss, bakal daw ang kamay ni Terminator, oh. Buti naman at alam mo. Sa katawan mo'y magpapantay ang bilang ng mga balakot basyo. Sige, sayaw! Nang matauhan to na parang ubando. Di mo ako kaya sa ganto. Nagkamali ng tinapat. Paano bida kung kararating pa lang ni Zorro, nasawi ka na agad? Oh, hiniwa-hiwa siya eh, oh. Tangina. Kalagitnaan pa lang Zorro. ng battle. Yun na yung tumapos na punchline. Kumbaga, setup pa lang patay na, di na siya umabot sa grand line. Tangina, partida yun lang alam ko sa One Piece, ha. Oh, Zorro. Tapos Poseidon na binuhat yung mundo. Ayan na yung evidence para maliwanagan kayo. Paano ako pupuruhan kung kaya kang patayin ng mga reference na walang kinalaman sa'yo? Katulad ng Four Horsemen. Oh. Teka, ilusyon din lang naman yung mga likha mo, kaya alam kong di ka delikado. Pwede mo rin naman akong tawaging Four Horsemen, kaso nga lang sa dami ng tricks ko sa entablado. Chine-check lahat ng boxes na parang talent scout. Ang daming trapdoor sa ilalim, gamay na gamay yung underground. Kung sa kalye naman ay street magic. Buti pa sa baraha, pag sinabi mong stop, may namamarkahan. Habang tong alas ng baras, mawawala ng di man lang natatandaan. Kaya wag kang tawag ng tawag, kaya wag kang tawag ng tawag, ikaw lang din mananagot. Di ka star, di ka diva, di ka king, you're not a goat. At bago pa ako mag-good night, gusto mo mag-disappear, pues manood. So look me in the eye, now you see me, bang, now you don't. Oh! Men, napakagandang pelikula no. Naalala ko mga 2014 yata, men. Yung Now You See Me 1, 2014, 2013, men. Basta yun, college days ako, men. Sobrang ganda nung pinanood namin ng mga tropa namin, men. Sa boarding house lang. Torrent lang dati. Pero ang ganda nun, men. Sobrang quality nung magic, ano na yun, movie. What?
Men, okay yun, no? Malakas yun. Mas malakas yung round 1 ni MZ dito. Pero pakinggan muna natin bago ako magsabi ng sa tingin kong trip. Pagkatapos itong round ni Ruff. Yeah. Reneg. I don't have plans to use gun, boss. But since you started it, bro, you hold tight. I was looking for a work from home job, but my bullet on sight. This ain't a close fight. For me, ain't a challenge. I'll put you in a casket. If you want, we can do this again in a different fucking language. Pero, baka sabihin nyo, tunog foreigner. At isipin nyo na big fish. Ginaya ko lang siya kasi ganap na ganap yung pag-i-English. Tanginang to, nung laban nila ni MP3, boom pow! Laban nila ni MP3, no? Gago. Nung napanood ko yon, sobrang sakit ng tiyan ko, sobrang LT. Naaalala ko yung mga tropa ko sa'yo pag may inuman, napapa-English din pagkaharap yung MP. Tanginang to, nag-English lang siya. Di ba napanood nyo yun? Nag-English siya buong round. Para isipin nyo na dapat makalimutan nyo na yung there's only one name that you can pound. Tangina, sobrang tagal na nun to, lalo si Sandikada na yun. Ngayon mo lang naisipan mag-English? Tangina, sobrang whack ni MZ. Sa bagay, ba't siya magre-rebat ng English noon? Ngayon lang naman nauso yung chat GPT. Tangina, gumamit ng computer. Tingin mo fire yon? Kahit gumamit ka ng AI, may iwan lang ako ng AI kung siya si Iverson, gago. Pero, bago ko simulan yung round 2, if that's fine. Palakpakan muna natin siya kasi nagpabidding siya na umabot ng 14K para sa nasalanta ng bagyo at landslide. Legit, men. May setup to, men. Yeah. Patunay na ang pagtulong wala sa layo, sa distansya o sa milya to. Kaya magpapabidding din ako pang abuloy para sa maiiwang pamilya mo. Kasi yung asawa mong si Ani, asan si Ani? Huwag na natin siyang i-add. Si Cripply lang naman yung kupal na dinamay pa yung asawa mo't anak. Kupal ka, pre. Kupal. Pero paano kung theoretically speaking, nakita mong si Ani nakabulagta dun sa lapag? Pagkapalo ng martilyo, yung ulo niya agad nag-crack, ay hammerhead na parang shark. Tinatanong siya, Ani, ayos ka lang ba? Habang yung dugo walang tigil sa pagbulwak. Okay ka lang ba? Sobrang critical niya, Kap. Habang tinatanong mo siya ng, Ani, Ayun, no? Meron na naman siyang bagong, parang tawag, yung cup naman. So, baka ma-add na naman yun sa mga susunod na laban ni, ni Raffian. are you okay? Mapagtatanto mong smooth criminal tong Ruff. What the fuck? Ruff sa cup, dun ba yun? Mukhang dun eh. Horrorcore, sobrang gore mula sa killer. Nakakatakot yung senaryo, dapat atang nagpi-play sa radyo ay yung thriller. Pero pagtapos sa misi, Yun. siyempre sunod Men, yun yung parang signature din ni Raffian na nabanggit ko to dun sa reaction video namin ng mga tropa natin diyan ni Ash Valanom at JJ West, yung parang pinuputol niya yung huli. Tapos hindi tinutuloy. Ulitin nga natin. horrorcore, sobrang gore mula sa killer. Nakakatakot yung senaryo, dapat atang nagpi-play sa radyo ay yung thriller. Pero pagtapos sa misi, siyempre sunod agad yung mister. Kaya saksakin ng Chris sa tiyan si Christian para di na pamarisan. Tuhog yung laman parang kebab, tas luluwa pa intestine yan. Tignan natin kung masasalba ng paniniwala pinsan. Ngayong mamamatay ka na, pakita mo sa kanila if you'll be born again, Christian. Pero dahil Sam daw ang buhay ng hayop na yan, pagkagising niya pa lang putap, diretso ground and pound. Pangkabib yung submission, pangkabib yung grappling, pwede ka mahuli ng submission sa isang maling galaw o UFC reference. Baka di na niyan magets. O baka maging Muslim tong Christian pag na-Islam, mga kacheb. What the heck? Na-Islam, mga kacheb? Pero walang reaction. Wait lang ha, hintay na. Bugbugin. Oh men, walang masyadong reaction, no? So definitely men, yung mga nanonood talaga sa Flip Top, men, hindi ganun kumbaga diverse or ka familiar dun sa mga ngayong current champions. Kasi tingin ko men
kung ako men, sobrang fan ako ng UFC men. As in, kahit yung mga old tapes nila, pinapanood ko. Ang tagal na rin men, siguro maybe more than 10 years na akong updated. Actually, kanina nga lang, nanood ako ng UFC 325 kay defend ni Volkanovski sa Australia. So, nanalo pa rin siya doon, men. Ano siya? Na-defend niya yung title. Solid na laban. 5 rounds. So, hindi niya na-finish yung laban. Pero sobrang ganda, men. Sobrang ano rin talaga. Pero yun nga, nabanggit dito yung si Islam Makhachev. Sikat naman talaga siya, men. Pero sa Pilipinas siguro, men, hindi ganun ka ano. Or dito sa mga battle rap fan is hindi ganun kasikat. Siguro men, kung gagawa ng reference yung mga MC, ang pinaka, sa tingin ko lang, personal take ko lang, na magigit siguro nila McGregor, si Conor McGregor, or pwede rin si Brock Lesnar. Interchangeable siya sa UFC at sa WWE kasi sikat na sikat siya. CM Punk, pwede rin kasi WWE, tapos UFC, lumaban din siya doon. So, pwedeng i-incorporate yung CM Punk doon sa puro talo, ganon. So, sino pa ba? Ronda Rousey sa babae, yes. Yung Israel, parang nagamit na yun, si Israel Adesanya, parang nagamit na yun, hindi ko maalala kung anong laban yun. Jorge Masvidal, nagamit yun sa laban ni na Zaki at Saint Ice. So kasi meron kasing laban si Ben Askren. Yun pala, si Ben Askren pala yung nagamit. Kasi 6 seconds lang yata yun na natuhod ni Masvidal. Nate Diaz din, gangsta. GSP, pwede rin. Yung mga GOATs, I think yung mga Mount Rushmore, pwede. John Jones, syempre men, GOAT yun. GOAT ko rin yun. Daniel Cormier, ang dami rin nga, no? Pero yun nga, Islam Makhachev, active pa naman siya. Mukhang hindi pa siya ganun ka, doon sa mga battle rap fan siguro. Pero yun, sige, tuloy. Ang dami ko na sinabi, UFC. Fan din kasi, enthusiast din ako sa UFC kasi. Itong may alter ego, yan ang aking strategy. Pag ginulpi si Everready, baka magsampa ng kasong battery sa Battery? binigay mong enemy. Battery sa binigay mong enemy. Di man lang na energize, sir. You should try harder. Pero, Everready, battery, energizer, Motus. Pero yung Motus ay yung kulto nitong si Christian na nagbibigay liwanag sa mga di nasisinagan. Pero totoo ba yung sinabi ni MP3 na di mo sila binabayaran? May lumapit sa akin galing sa inyo, di ko na lang papangalanan. Sabi niya, may as sa Motus pero si Kuya Sight lang nakikinabang. May kinikita sa YouTube, may pa-entrance pa yung kada linggo niyang pagpapalaban. Tubong lugaw na pala yan. Tapos di mo man lang sila mabigyan kahit panggoto. Galit na galit ka sa gobyerno kay Marcos, si sobra mong bobo. Anong pinagkaiba nyo? Sa Motos, ikaw yung presidente na binubulsa yung pondo. Tangina, yung mga Motos MC, kung binibigyan mo ng tip, hindi sana ibibenta ni Vicente ng doble yung ticket. Gago ka, pre. Yun yung na-issue ni Vicente. Tapos nasagot na rin naman sa Break It Down ni Looney na yung mga tropa lang din niya yung kumbaga parang nagtatanong. Pero yun nga, naging issue. Pero I think all goods naman, nasagot na naman niya. Pero yun, who knows? Pero buraot na urakot na hindi tumutupad. Pero ano pa nga ba nga asahan nyo sa site kundi kumukurap? Kaya walang pakisaliga mo, Brad. Pambobo ka umay. Time is gold ang aking motto sa buhay. Kung Motus? gusto ng champion na to, hantingin mo din ako pag sumali ako next year sa isa buhay. Men, round 2, para sa akin, M-site yun. Nagustuhan ko lang din yung mga ano niya. Mas kumonekta, men. Para sa akin, mas kumonekta siya yung round 2 niya. Sa crowd din. At sa akin din, men, personally. Pero, men, kung
Yun din na mahirap dito sa mga reaction video na to sa video na lang, 'di ba? Unlike sa live. Kung siguro men sa live, baka mas natripan ko yung mga MMA reference ni Rafian kasi fan nga ako ng MMA din, UFC. So alam ko, makakasigaw ako, makaka-react ako men. Pero dun sa general fan, battle rap fan is, yun nga, hindi ganun kalakas yun. Kasi sino ba si Islam Makhachev? Ano na siya champion na siya naging champion siya ng 55 pounds tapos 170 na siya ngayon. Ano na siya, 2 division champion. Pero I think M-site yun. Pakinggan natin men, round 3. Tanginan to. Pati yung angle ni MP3, nasilip pa niya. Kala mo talaga sa FRBL may TF sila. Tangina mo. Pag ako nagpapaliga, eto makinig ka. Kung kumita man, siguro matatawag mo na, di mo alam kung papalarin. So para pala maging tunay ka, dapat pag nagpa-event ka, ni Katiting, wala kang kitain. Ganun ba? Tanginan to, ako pa mag-a-adjust. O sige, kumuha ka ng sasakyan, tapos magsakay ka, libreng angkas. Tapos umiikot ka 4 na taon, paikot-ikot araw-araw, sa kukuha ng panggas. Wala ka kasing alam 10,000 lang premium mo nung nag-champion ka. Sa amin, 50,000. 50,000 real talk. Tanongin yung mga nag-champion, 50,000 premium namin. Real talk lang. Tsaka may TF na kami, tanga. Late yung info mo. Gago. Gago pala ito eh. Okay. Yun na yun. Galingan mo pa. Putang ina mo. Diamond. Pero palag nung 2-on-1. Kumbaga, buy one, get one. Para kang freebie kung tutuusin. Kagaya ngayon, isang hingi ko lang, kung mataas ang value mo, ba't ang dali mong kunin? Palagi kang ino-offer pag may nawawalan ng kalaban. Hindi ko sinasabing wala kang kwenta. Pero, diamante, baka puwet ng baso kasi palagi kang nasa mesa. Available kapag yung iba, hindi available. Anak ka naman ng puta. Parang nakakalat na basura. Alam nga namang walang kumuha. Ako ang lunas para matutunan mo na di lang pakapalan ng mukha para mauna. At bago ka pa maging mukha ng liga, pangatawanan mo muna. Tapos pinapapunta pa sa GL sa rally, tapos wala ka din naman punyeta. Rizal ka ng Rizal, tapos di ka makita sa Luneta. Pero bakit nga ba hindi ito pumuboses? Natural! Takot mawala ng benepisyo tong si Iho. Mawawala yung #1 sponsor niya sa mga event kapag pinerwisyo yung munisipyo. Sample, pinadala ng paras. Ulol, wala naman daw nagsabi sa'yo na pumunta ka dito. Si Looney ba pinadala ng Cebu? Si EJ pinadala ng Colorado? Ginagawa niya yan kasi gusto niya sa kanila siya ang hero. Gets naman. Gusto mong dalhin yung lugar mo kung saan ka man nakikigera. Kaso pagtapos, Mayor, nirepresent ko po yung bara sa flip top, penge pera. Diba? Maraming mukha ang korupsyon. Hindi lang to sa flood control. Mga mata maging bantay sa lahat ng pagkakataon. Napasok na't nililimas pati laman ng lumang baol. Ninanakawan at lahat yung aso nyo hindi man lang kumakahol. Okay yun, no? Ninanakawan na yung aso nyo, hindi pa rin kumakahol. May mga ganong aso, no? Siyempre, men, depende rin naman siguro sa breed yun. Meron talagang breed ng aso na pang gate talaga, men. Kumbaga, yung trabaho niya, hindi pang pet, no? Hindi mo siya pwedeng ipet, talagang dun lang siya. Tapos, talaga siya, kumbaga, focus talaga siya dun sa seguridad ng bahay mo. Pero syempre, nilalabas-labas pa rin yun. Yun yung mga malalaki talaga no? Meron kasi nga rin mga aso na mga pet lang sa bahay, no? Mga pinapat-pat mo. At mga cute, mga ganun. Pero yun nga, parang ganun yung gusto sabihin dito ni M-Zite na ikaw rough ka lang. Ikaw lang yung cute na, pinaka-cute na aso. Tangina, bars ako ng bars, wala pa rin nakukulong.
Ganito pinagkaiba na sumali ng tournament kasi kapag nanalo, may mga mai-inspire. Sa mga sumali ng tournament kasi kapag nanalo, magkaka-PS5. Tapos hindi daw pineperahan yung kultura. Tanga, yung paglaban ko sa'yo, may halutong pera. Business to. Kaya bawal pabaya. Pero kung usapang kultura, boss, alam mong kaya ko tong patayin na libre. May bayad pa kaya? Walang father time sa battle rap. Akin ang legacy at history. Kukunin ko pati victory. 0-3, pinauna na ng highlights. Parang Derrick Rose na hindi na i-injury. May dayang Malakas yun, men. Malakas na ngayon yun dito sa video, men. Kahit dun sa sa live. Kasi, men, recently lang, parang few days ago, ni-retire na ng Chicago Bulls ang jersey ni Derrick Rose. Tapos sabi niya ayaw niya na magkaroon ng statue kasi baka maging kamukha raw niyo si Dwayne Wade na sobrang pangit nung statue. Pero yun, men, sobrang emotional ni Derrick Rose doon. At deserve niya yun, men. I think deserve niya yun na yung jersey niya papunta doon sa Raptors. So, sobrang exciting nung mga panahong yun, men. Nung nandun si Derrick Rose. Kahit ako, men, rooting for him. Pinakabatang NBA anong tawag dito? Season MVP. So, man, sobrang lupit nun. Tapos yun nga lang, yung injury talaga niya. 2-1 yun nung versus Cubs eh. Nung time na yun, hindi ako nagkakamali. Tapos na-injury siya, wala, GG. mount na sa ring, si GL. Balik nga natin. Highlights parang Derrick Rose na hindi na i-injury. May diamond na sa ring, si GL. Not ready for this shit. Not ready for this shit. Parang Derrick Rose na hindi na i-injury. May diamond na sa ring, pero si GL tinutime pa rin. Talagang kulang pag ganito. Ako sa loob ng isang buwan versus Mott versus Blaser. Sa sobrang basic mo, naisip kong kumuha ng 3. Ano, mayabang? Real talk lang. Ano, pag ako gumawa, ang tawag nyo, maling asal. Boss, nag-i-echo ha. Pabawas mo na. Boss. Ano, mayabang? Pag ako gumawa, tawag nyo, maling asal. Pag mga baguhang wala pang napapatunayan, ayos lang magyabang, tapos kami, bawal. Future GOAT? Tangina, isa kang agresibong baguhan na may potensyal. Ganyan ka lang sa battle. Tangina, walang hassle, indestructible. Kahit diamante, drug yan basta sa tamang angle. Oo nga, men, no? Maganda yung parang analogy niya, no? Parang yung imagery nun, walang bisa or walang matigas-matigas. Alam naman natin, men, ang pinaka-hardest na bato or gem din is yung diamond. Tapos syempre merong iba't ibang klaseng diamond, merong synthetic diamond na ginagawa sa lab. Meron din naman yung galing sa earth talaga na diamond. At yun yung nasi-shape talaga siya, men, pero kailangan nun ng sobrang pressure. Tapos yun nga depende rin kumbaga sa angle or ano. Pero yun, men, wala na imposible ngayon, sobrang advanced na technology. Pero magandang magandang yun ni Hemzite. Destructible. Kahit diamante, drug yan basta sa tamang angle. Now ready for this shit. Kaya pa ang isip at masaya ako kung nasan ako ngayon. Marami mang bullshit, may mga importanteng bagay pa rin mauuna. I-discredit nyo lahat ng achievement ko. Sige, lahat kunin nyo na. Pandemic champion, walang sikat na kanta, sabayan nyo pa ng malutong nyong pagmumura. Pero lahat ng ginawa ko sa putang inang kulturang to, hindi nyo yun mabubura. Now ready for this shit. Now ready for this shit. Men, malakas yung niya, men. Malakas yung pang-ender niya doon, no? Pero sige, spatan na natin round 3, last round.
Tangina, lahat nung ginawa niya, lahat ng ginawa mo dito, inuungkat mo. Kung totoong ginawa mo yan dahil sa pagmamali, ba't sinusumbat mo? Di ba? Gago, tapos nagribat pa ng tungkol dun sa hindi nila binabayaran. Gago ka ba, pre? Saan daw siya kukuha ng Yun na naman, no? GAGO ka ba, pre? May pre na naman, no? Tapos i-connect niya ulit dyan sa sa Ender. I mean, dun sa tugma ng dulo. Ano kayang nung pre? No? panggasta nga? Magtrabaho ka kasi. Pre kasi. Okay. Gago, tapos nagribat pa ng tungkol dun sa hindi nila binabayaran. Gago ka ba, pre? Saan daw siya kukuha ng panggasta nga? Magtrabaho ka kasi. Kasi, pre. Pinagkakitaan yung Okay. mga MC tsaka yung liga, bobo ang puta. Kaya daw hindi siya gumante kay Abra nung dinis siya sa control. Kasi meron daw siyang self-control. Ulol, ang dami mong imbento. Alam namin di ka gagante, parang sinapakan ni Abra sa pelikulang Respeto. Yabang-yabang, di pala papalag nung sinugod ka na, pre. Ako, kinall out ko si GL, naglaban kami. Kaso binugbog niya ako eh. Baka sabihin niya, tinalo lang niya si GL. Eh, tinalo mo lang naman siya dahil estilo niya, ginaya mo. Ako natalo, aminado, pero sarili ko dinala ko, ito. Nagkaboses ka lang, bro, dahil siya'y ginaya mo, kay O yun na naman, men. Bro, no? Men, sa sobrang lakas nung silip na yun ni M-Set, men, ako yung na-OOC, men. No, baka yung ibang gagawa rin na MC ng mga reaction video, baka maganon din eh. Na-OOC na ako, bro. Tingnan natin kung saan niya itutugma. magaling na loro. At tinalo mo lang siya nung di pa dumadating si Zoro. Wait lang, parang wala naman, parang iba. Sarili ko dinala ko, ito. Nagkaboses ka lang, bro, dahil siya'y ginaya mo, kay Bro, ginaya mo? magaling na loro. At tinalo mo lang siya nung di pa dumadating si Zoro. Wala akong alam sa One Piece, pero yun lang. Ako, tinalo nung nakaraan, pero nandito na naman dahil makapal tong mukha ko. Ba't ko ikakahiya na nilabanan ko yung iniiwasan ng mga idolo nyo? Kasi takot matalo! Sumugal ka pa, Brad! Ngayon sunog ang balata, sunod yung balato! Isang dekada ka na dito! Ang tanong ko ano na? Ngayon gusto mo ng kalaban, mga baguhan, para pwede mo kaming yabangang ikaw ang nauna? Pag pinatay kita, lahat sila'y magtataka. Kasi patay na yung sight, pero dilat yung mata kung umasta! Lakas nun. Tangina kung umasta! Kala mo kung sinong sikat? Tinalo mo nga yung haring araw, pero di pa rin sikat. Every ready, isa ka lang po sikat. Sa New York Knicks, nandun sikat. He can do this all day, ganun sikap. Sinungaling, ganun sika. Oh, Marvel reference bigla. Ako'y walang ibang intention. Gusto ko lang pakitaan si Tobey Maguire ng connection. Tanginan to, ang every ready ay pusa. Kaya sight parang malabo, lap trip. Tobey Maguire, pusi ka sight. Baka Andrew Garfield. Kaya Arik, makikita mo pati ng mga nasa web na malayo aming pagitan tila Morales aming miles pag lagapak isasak. Tila Morales aming miles pag lagapak isasaksak sa ulo mo basag na tiles para wala makitang ebidensya itatago yung bangkay. Wala makikitang history, parang naka-incognito lang sa site. Pinadala Malakas yun, men, oh. Walang makikitang history kasi incognito lang sa site. Malakas yun, men. ng parasite, di mo kaya aking parasite. Gumagapang to sa ulo na animoy parasite. Grim Reaper, mas matalas tong dala-dala kong sight. Kaya M-sight, saluhin mo tong left-right. 1-2, 1-2, parang si boss nagchi-check mic kung punches, mala Tyson, you don't wanna test mic.
Mike Tyson. Yun yung sinabi ng maestro before he flipped M na parang nag-west side. Ever ready, you're not ready. Testingin mo na lang ako next life. Tila pusang galabi ng ganang rumaragasa na may headlight. Kaya patay ka na gago. Basag yung mukha mo, makilala ka pa ay malabo. Sobrang pangit ng ginawa ko, tong sight naging saito. Grabe, no? Hindi mo alam kung matatawa ka na in a sense, no? Sobrang pangit na ginawa mo na parang bang Saito. Si Saito, men, no? Pero ang lakas niya no? Angas nun, men. Ewan ko, men. Parang Raffian to. Mukhang Raffian tong round 3, men, para sa akin. King M-Sight, King ina mo, saluhin mo tong left at right ko. Tanging kinikilalang king yung kumanta ng kulay do dahil ako. Akala nyo wala nang ender? Hiningay na lagutan na ba? Subukan mong baliktarin yung walang ender. Katapusan mo na. Let's go! Let's go! Who the fuck you think he is? Dahil ako, si Raffian, pinadala na... Hindi! Naging barasa lalamunan ng kinilala niyong Diyos. Ender ko ba'y nawala o baka bago pa lang nagsisimula tong storya ko kaya di pa magtatapos? Adios! Men, Raffian yun para sa akin. Round 1 and 2 and 3, Raffian yun. Tingnan natin, men, kung sino ditong mga judges at kung ano yung tingin nila. Iba pa rin sa live, men. Baka sa live sobrang lakas nung kay M-Sight, kaya nasa sa inyo na lang, men. Kumbaga parang nakiripli tong si ano, no? Nakiripli effects ting si Raffian kung panalo dito si M-Sight. Laptop, M-Sight versus Raffian. Mag-iisimang beses para sa kanilang pareho. Or baka mali ako, men. Hindi ko kasi nakita yung sa poster kung sino nanalo, men. Pero parang si M-Sight, hindi ko sure, men. Tignan nga lang dito natin malalaman, men. Ito wala akong idea. Ang alam ko lang talaga doon sa mga, yun yung iniiwasan ko talaga, men. Pero wala may mga tropa akong nanood dyan. Tapos yun, syempre na kwento sa akin na abangan mo yun. Sobrang lakas nung laban ni na Vitrum at ano. Pero ito, men, hindi ko sure. Ang pagkakaalam ko lang talaga si M-Sight. Technical difficulties kanina, pero tingin ko yan yung mga laban na panalo tayo lahat. Boto ng hurado, 4-1. Magigay para kay M-Sight. M-Sight nga, men. Men, na-cripply effects tong si Raffian. Para sa akin, 1 and 3, Raffian yun. Thank you, pare. Salamat sa pagkakataon. Salamat sa pagkakataon. Yun na nga, sinisigaw nila luto. Pero tingnan natin, men, kung sino yung bumoto na isa. Baka si Looney. Maraming salamat kay Enigma. Maraming salamat sa inyo lahat. Sa mga sumigaw ng luto, salamat sa inyo. Taka na, syempre, gusto ko mag-shoutouts muna sa mga tropa. Kay Ian Angelo, syempre, sa Motos Batinig, palagi. Kay Madam Erling Shaw, Pinoy Boulevard, Balagbagan Battles. At sa lahat ng mga naniwala, maraming salamat. Yun, una-una gusto ko lang pasalamatan si M-Sight para sa pagkakataon na to. Gusto ko lang i-shoutouts din yung mga kasama ko, si Alfonso Teo, at si Babsi, yun. Yun, shoutouts, maraming salamat sa sumusuporta. Kita-kits tayo next year, yeah, Raffian. Thank you. Yun picture muna Ako lang yung bumoto kay Raffian. Okay, plasma. Sobrang dikit talaga para sa akin. Pero napasubra. ako lang yung bumoto kay Raffian. Sobrang dikit talaga para sa akin. Pero
nagkatuloy talaga sa round 3. Kumbaga round 1 and 2 tie. Sobrang ganun, nandun lahat eh. Lahat ng mga battle. Gagawin na angle sa kanya ni Rafian na para sulatan na angle. Cruz, Boto ko, M-site. Emzite, Yan, mas score ni M-site. Sherry, Basically, ang scoring ko is round 1 and 2 M-site, round 3 kay Rafian. Although para sa akin panalo per round si M-site, yung round of the battle is kay Rafian. Pero hindi naman ganun kalayo, no? Pero talagang corrupt Rafian. Looney. Opener, ender, pati yung palak. Looney, binoto ko si M-Zite. Sobrang lakas nung 3 rounds ni M-Zite. Kumbaga sobrang handang-handa siya. Opener, ender, pati yung palaman, yung gitna. Actually, nagulat ako dahil sobrang lakas ng round 3 ni Rafian na natalo niya yung round 3 pa rin ni M-Zite. Para sa akin, round 3, malinaw na malinaw kay Rafian. He went the extra mile. Isa yun sa pinakamalalakas na rounds na napanood ko. Yung round 3 ni ano. Pero round 1 at round 2, dahil din sa opening ni M-Zite na yung technical difficulties, yun din, doon naman siya nag-go the extra mile sa simula. Rebattles Kumbaga parang kagad eh. nasiksik ni Rafian lahat ng best material niya sa round 3 niya. Pero para nakulangan ako sa round 1, kumbaga kung doon, feeling ko malinaw na kay M-Zite yung round 1. Round 2, dikit yun dahil malakas din si Rafian sa round 2. Pero mas feeling ko mas maraming dimension yung mga sulat ni M-Zite. Nang bahagya lang sa round 2. So round 1 at round 2, napakahirap i-judge na battles dahil sobrang dikit niya kahit panoorin mo siya ng live o sa footage pag-upload nito. Pero sa pagkapanood ko ngayon, tingin ko kay M-Zite yun. Round 1 and round 2. Magsalita na kaya si M-Site dito? Lots, pero all goods lang kasi yun, gusto ko lang talaga din yung experience. Gaya nga ng sinabi ko nung una, kumbaga nag-eksperimento sa kung paanong paraan ko siya mas ma-appreciate. Yun, sabi ko medyo chillin lang yung preparation ko dito, pero yun, regardless, feeling ko naman maganda pa rin yung kinalabasan ng laban at masaya pa rin ako na maganda yung resulta, kaya yun, solid pa rin, solid. King M-site, King ina mo, saluhin mo tong left at right ko. Tanging kinikilalang King, baliktarin yung wala. Para sa akin, satisfied ulit ako sa performance ko. Siyempre, sobrang solid din na pinakita ni Rafian. Magiging honest ako, akala ko, puta, na late game yata ako. Pero, either way naman, kahit sino manalo, okay lang sa akin. Sana mas ma-realize din ng karamihan ng nanonood na minsan sa mga gantong ginagawa namin na battles, hindi na minsan nagmamatter yung panalo eh. Kumbaga, ang main goal namin, magbigay ng solid na laban. men. Kumbaga, may manalo, formality na lang yun eh. Kumbaga, kahit nga walang judge eh, kaya naman namin magbigay ng solid na laban eh. Pero ang goal, magkaroon ng solid na battles na para sa mga nanonood live at online. So, yun yung pinaka natin dito. Kaya natin to ginagawa. Now, ready for this shit? Solid yun. Solid na laban yun, men. At probably, men, marami ditong mag-iiba yung perspective. Lalo dun siguro dun sa mga ibang MC na maggagawa ng reaction video. Tayo naman, men, tayo yung gumagawa ng reaction na as a fan lang din. So, wala tayong tira, men, dun sa mga sasabihin natin. At para sa akin lang din, as a fan, Rafian yun, yung 1 and 3. At malalaman natin. Nanonood din tayo, men, ng mga ibang reaction video, especially dun sa mga MC rin, para at least makakuha tayo ng POV nila. Pero syempre, men, kukunin lang natin yung POV nila. Iba pa rin yung style natin, iba pa rin yung freestyle reaction video natin dito, men. At yun, men, kung nakaabot ka sa puntong ito na hindi pa nakasubscribe, click mo na yung subscribe button dyan sa Gedli para at least, men, updated ka sa mga ilalabas natin mga reaction videos, men. Ingat palagi, good vibes, subscribes, peace.